na talaga. O ngayon, magpindot na kayo kahit ngayon kalahati pa lang na ako nag-record. Next time, ha? Magpindot na kayo. Wala naman mawala. Libre naman ng memory yan eh. So, okay. So, ngayon, pakipindot na lang para makuha nyo sa future. No? Backup. Boses mo pa rin lang, Remy, naririnig sa live. Si Bar Francis, wala pa din. Hello. So, dito sa Telegram, narinig ba ako, Berna? Narinig ka dito sa Telegram, pero sa live, boses lang ni Remy yung naririnig. Baka napindot niya yung yung own lang, parang ganun eh. May kiklik na ganun eh. So, lahat ng kapatiran, pakipindot na yung record sa Telegram, ha? Yung marunong, ha? Okay. Internal audio. Ayan, parang yan last week na problema yun. Last Sunday. Okay. So, sana lahat kayo matuturin nito. Sana dumami yung staff ng opisina Lite. Okay, tuloy tayo sa tanong. Iwanan na natin Thunders na yan. Yung hindi na maririnig sa serye, sabihin Thunders na yan. Ha? Magtanong na lang kayo. Sige okay, po. yung scribe na lang, nakasalalay na lang sa scribe. Sige, sana magtanong lahat. Yung hindi nagtatanong, baka magtanong, kumpleto na ba kayo ng tanong sa ibang araw? O wala rin? Parang ito yung pagkakataon nyo makakuha ng bigas, ayaw nyo pa kumuha. O baka mayaman na kayo sa bigas, no? Tanong po ni Oyang kasi nasa trabaho din po siya. Hindi po siya makatanong. Tignan mo tayo. Kahit nagtatrabaho, may tanong pa, oh. Sige, tanong. Sige po. Tayo daw po bang mga Gentiles ay subject to obey sa sabbatical practice? Yung type niya. So, kung pinakinggan mo yung broadcast ko sa Sabat, ang kaligtasan niyo yung mensahe niya, yung hidden revelation niya, yung spoken word hidden mystery niya. Andun ang susi. So, kailangan mo pa i-decode yung Sabat. Ishmita, kailangan mo i-decode. Yung Jubilee, kailangan mo i-decode. Pag hindi mo yun na-decode, hindi mo alam ang salvation mo. Diba? So, ano ba yung Sabat na makakapagligtas? Lumampas ka na sa point of no return. Tumigil ka na sa kasalanan. Tumigil ka na sa pagkanikulok. Gusto mo na maging matured Berean. So, dumaan ka na sa point. Kunwari, alam mo na pero yung sabi ko mga ganak kayo pa lang pati tayo share sa iba kung ano gusto natin topic. Di kaya tayo nilagay ng Diyos para makasharing nila, para kung ano yung progressive kailangan nilang malaman, i-share natin. Kung takot tayo maghanda, sila pa nga yung mas matapang mag-share sa atin eh. Tayo, takot tayo mag-share ng advance sa kanila. So, sinabi ko yan sa madalas magtanong sa akin, o magtumawag sa akin, mas madalas. Hindi pa regular yung tawag, pero mas madalas lang. Kailangan nyo gawin to lahat. Sinasabi ko na sa inyo lahat. Kaya nyo ba mag-share ng 70 weeks sa ibang end time? Kaya nyo ba mag-share ng original sin sa denomination? Para siguro ito sa ibang kapatiran. No? Para sa nakakasala mo na ibang end time, kaya nyo ba mag-share ng Malakay 4:5-6, Revelation 10:7? Kaya nyo ba mag-share ng transitory term ng foolish virgin? Melchizedek? Kaya tayo may to outline eh. No?
Kaya nyo ba i-share yung communion sa ibang end time? So, dahil may na-rebuke na ako, at least si Menan nag-try mag-share ng communion sa ibang end time. Isang beses, no? Pero madalas yan kailangan kasi hindi naman nila makukuha sa isang ano mo lang eh. Preaching mo lang eh. At alam ko nga, nung nag-preach ni Marmenan yan, wala ring gusto makinig. Ayaw nila sa topic na yan. So dapat, ang lawak-lawak ng buong mundo, maraming end time. So sa 2B, dapat, marami na kayong end time na sharean yan. Kahit, wala kayong katakutan kung magalit sila sa inyo o magsarado sa inyo. Mabilis lang naman palit-palit sa 2B eh. O sige, tanong na. Yung mga anak ninyo, gawa na kayo ng tanong. No? So next time, Sister Ami, diba? Akala ko lagi ka late ka pala. O, gawa na kayong tanong. So, yung mga hindi nakapagtanong last week, magtanong ngayon. Yung nakapagtanong din sa last week, magtanong pa rin ngayon. Yes. Yung pinaka-maraming pinaka-normal magtanong, hindi pa yan perfect normal, no? Pero pinaka-malapit sa normal, Sister Dalaga. Ngayon, yung iba, humabol kayo. Sister Dalaga, huwag ka rin makontento sa sarili mo. Kailangan si Carlo, mapatanong mo. Yung mga anak mo, mapatanong mo. Ilan taon na ba yung anak mo? Pag umabot na yan na 5, 6, kaya na yan eh. Kung normal ang training nila. Pero kung na baby, di isip bata pa, wala pang interest. O, sino may tanong? Sino may tanong? Owa, si Ruth, patanong mo. Hello Si po. Mama. Dati matanong si Mama. Ouchibin, magaling yung mag-share. Maraming tanong. Mr. Merlin, Mr. Beverly. Tuloy, tanong kayo. Wala ba nag-invite sa inyo na maaga? Si Mima po, may tanong din po. Nasa school siya eh. So, tuloy. Aware daw po ba yung mga Hudyo na kailangan nilang tuparin yung sabbatical year hanggang sa panahon daw po ngayon, hanggang modern age? Yung mga Hudyo na mahal ang salita ng Diyos, pero Nicolaita nga lang ina. Kasi alam mo ba, nung nag-post ako ng outline pakishare yung outline dito. Nung nag-post ako ng outline sa series, nilike agad ng mga banal bigkas. Alam mo, may banal bigkas sa komunidad sa Christian, di ba? Nakita ko, nilike agad. Ibig sabihin, punta tayo sa mga literal na Hudyo. May mga literal na Hudyo na mahal nila yung salita ng Diyos. Parang Psalms 19. No? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The word of the Lord is pure, enlightening the simple. Okay. Yung literal na salita, nandun yun. No, pag-usapan natin Hudyo ngayon na makabago. Merong Hudyo ngayon hybrid na eh. Yung halo na yung pagka-Kristiyano, pagka-worldly, pagka-moderno. Na na-corrupt na sila eh. Pero yung makalumang Hudyo, alam yan. Gusto nila matupad yan. Wala pa silang templo. Hindi man nakasalalay sa templo yan. Pero marami silang inaamin nila, hindi nila magawa. Kaya sabi na, next year in Jerusalem, next year yan. Sa millennium na nila magagawa yan. Ngayon, may nakagawa. Siguro, hindi perfect. Katulad natin, hindi perfect. Pero may nagsisikap. Ang kailangan natin, magsikap tayo, tapos magtanong. Siyempre, hindi sila bere yan eh. Alam lang nila, hindi nila nagaganap, hingi sila ng tawad sa Diyos. So, iyak sila. Iyak sila sa Wailing Wall ah. Kaya Wailing Wall, umiiyak eh. Wail, umiyak. So, kaya nyo pakita yung Wailing Wall. So,
Sana tumulong iba pag hanap ng Wailing Wall, no? Share screen. So yung yung Wailing Wall, may pray iyak nga sila. Yan yung inutos ng Diyos sa sa Taglagas. Hindi nyo napansin, nalimutan nyo yung Revelation yan. Hindi nyo pinapakinggan yung paksa, no? Ang isang pinapagawa ng Diyos sa Taglagas, dumaing, umatungal. Brother, may gusto po magtanong. Sino to? Sino? Ayan po, hello po, Brother. Tanong lang po ako. Sino to? Si Joshua po. Okay. Nasa church kaya tayo. Opo, nasa church po. Tanong kami, Brother Rep. Tama, yan ang dapat yung gawin tuwing Brother Rep, tanong, Brother Rep. Unang Sige, tanong. sige. Ang first question is, ano yung, Brother Rep? Shmita. Di mo pa alam. Okay. Dahil matagal ko na sinasabi yan. Para... Hello. Pakisagot nga dyan. Kahit sino dyan. Owa, JP. Unahan lang kayo para sa future bigyan kayo ng 1 million ng Diyos na sweldo. Unahan kayo. Ano yung Shmita raw? Anong Shmita? Lahat, kahit yung nasa room, kahit yung nandun sa Manalite. Ayaw nyo, bigyan kayo ng Diyos ng bigyan kayo ng Diyos ng 1 million sa future na sweldo. Pwede po ulit magtanong, Brother Rep. Kasi paalis na po kami. CJ yan may tanong. Hindi nyo pinakinggan tanong ni CJ? Opo, narinig po kung ano yung Smita. Sige, sagutin nyo na. Parinig dito, syempre. Nawala na. Tanungin ko yung room. Ano yung Shmita? Kawawa naman, no? Ang tagal ko nang tinuturo. Wala talaga. Na kung saan every 7 years kailangan ipapahinga po yung lupa. Tapos po, pwede kang magpatawad ng may utang. Okay, salamat. Nasagot na, CJ. Sana nakikinig kayo, no? Bakit kailangan pagpahingan yung lupa? In spiritual manners. Sinabi ko na kanina, para tipot larawan. Okay. Tinalaga ng Diyos yan sa Israel, parang covenant niya sa Israel yan eh. So ano man yung purpose, malalim, mahaba, marami. Ang pinakasimple doon, pagpapalain sila ng Diyos. Sumunod lang kayo, wag na muna kayo mag-question kung bakit. Basta sumunod muna kayo. Ang pinakadahilan nyo muna, pagpapalain ko kayo. So yan, aral sa atin yan, no? Sumunod muna tayo, magtanong muna kayo. Huwag muna kayo maghingi-hingi ng pagpapala. Ayaw nyo muna magtanong, ayaw nyo magsaliksik. Ayaw muna sumunod sa EA. Okay. Ito parang 2A na tanong to eh. Pero dapat mas magawa nyo yan sa ordinaryong araw nyo. So nasagot na yan, yung significance. Ulitin nyo yung sagot ko o pwede kayo sumagot ng iba? Bakit? Bakit inutos ng Diyos? Sino sasagot? Dadagdag sagot. Dumagdag kayo. Rep, follow-up question. Sana. Kasi may utang sila nung tinanggi nila yung Kristo. Nagkamali ka, Sister Shirley, pero meron ka pa rin pagpapala. Baka sa future makaipon kayo ng 500,000. No? Okay, so dito sa ang pag yan ay pinagawa, wala pang palo yan, wala pa yung utang maliban umutang sila. Hindi sila sumunod. Okay, follow up si CJ lang ba may tanong? Kawawa na may ibang young people. Sana himukin nyo, ampunin nyo. Tanong na. Ganyan. Ang follow-up ko, Hello po, excuse me. Ang follow-up ko sana, masama po ba yung isang bagay na hindi mo siya gagawin kasi hindi mo pa siya alam? Doubted ka. Yeah, you have a question doon, kaya hindi mo pa siya
100% na willing mong gawin. Ito yung kasalanan natin. Ayaw mo alamin. So, ang unang pinapagawa, alamin, let all the house of Israel know assuredly. Alamin nyo. Yan ang EA1, EA2A. Alamin nyo. Aralin nyo. Kaya nyong alamin, ayaw nyong alamin. Kasalanan yun. So, kung hindi nyo sinasadyang hindi alamin, ano yung hindi sinasadya? Wala kayong pagkakataon. Nakakulong kayo sa China, sa Russia. Nakakulong kayo sa Middle East. No? Bumagsak ang eroplano nyo sa Amazon jungle, wala kayong signal. Absuelto kayo. Pero nandito kayo, meron kayong cellphone. Nakbahagi kayo ng Manalita Church. May paalala about isa. May utang na kayo. Hindi ko naman alam yung pinapagawa eh. Pinapaalam sa'yo, ayaw mo alamin. Nagkasala ka na. Ang unang-una mo kailangan malaman, alamin. Pag alam mo na, saka mo gawin. Kailangan mo magtanong. Pag ayaw mo magtanong, sinasadya mo, wag alamin. Yung lang hindi nagtatanong, either nikoluk or alam na niya. Alam na niya kasi. Kung alam nyo na, pwede na kayo magturo dito. Dapat nagtuturo na kayo. O alam na namin. O sige, magturo na kayo. Huwag nyo sarilinin. Yan ang kalooban ng Diyos. Pag hindi nyo inaalam, nagkakasala rin kayo sa Diyos. Pag alam nyo, hindi nyo ginagawa, nagkakasala rin kayo sa Diyos. O sige, salamat sa tanong na yan. Yan ay leksyon sa 70 weeks, no? So meron dyan nabubuhay sa makabangmangan, meron dyan namumuhay sa tigas ulo. Alam na nga niya eh, alam na nga ni Cain eh. Sinabi na ng Diyos, alam mo na, gawin mo na yung tama, ayaw pa gawin eh. Sinasadya talaga eh. O sige. Sino pa yung may tanong? Naputal ang boses. Ako pa. Tuloy. Wala kang marinig. Sabihin mo yung pangalan mo. Ruth pa. Tuloy na. Ruth po yun. Ruth pa. Tuloy na. Hindi mo ko marinig. Ruth pa. Magtanong ka na. Sabi ko magtanong ka na eh. Okay. Sino po ba yung naglikha ng kasamaan na puso ni Lucifer? Sino ba yung naglikha ng kasamaan kay Lucifer? Ng puso po ni Lucifer. O katulad nung sagot ko kay Lilith, sarili. Pwede ka gumawa ng sarili mo eh. Pwede ka nga mag-isip ng mga bintang doon sa tao, ganyan. Maling akala. Pwede ka magpasimuno. Pwede ka manghawa ng iba. So, technically, parang dinaya mo yung sarili mo. Okay. Sure, hindi na umiikot, oh. So, kung ano yung sinabi, practice kayo mag-search. O, sige. Iba naman. Sana pakinggan mo rin yung Lucifer, yung tungkol sa... May broadcast lang tungkol dyan eh. Yung fall of Lucifer. Yan. He was a murderer from the beginning. Mga ganyan. O, ibang question. Sige. Tama yan. Starsmin. Pero dapat lahat buong pamilya dapat tanong. Sige. Tanong ko po, may pinatay po ba si Satan na isulat sa Bible? May pinatay ba si Satan? Hindi, yan siguro pinagmamalaki ni Antit. Wala raw. Wala. So, madaya yung attorney ni Satanas eh. Wala ka mababasa, may pinatay. Pero yung Diyos marami. Pasasamain niya yung Diyos.
mabait si Satan. So, hindi nakasulat. Spoken word na lang natin yan. Pero sabi sa Bible, murderer, di ba? Meron siyang pinatay. Pero kung hindi nakasulat yung pangalan ng mga pinatay, that should mean hindi totoong murderer. O yan ang parting nilalaktawan ng attorney ni Satanas doon sa ano, no, na walang pinatay. Pero murderer na nga, may pinatay na yan. So, yung pag Nicolaita, murder na nga sa Diyos yan eh. Sa kay Kristo yan eh. Yung character assassination niya sa Diyos, sa kay Kristo, sa believer, pagpatay din yan. Character assassination. Yan yung tinutukoy ni Kristo na patay na malalim. Kasi may yung patay na physical, type lang sa nanghihilakbot tayo dyan, pero type yan sa character assassination. Di ba? Sige po. Okay. So, panuorin mo yung mga audio video. Gawa ka rin ng tanong para kay Papa, Mama, Ate. O, sige. Sige. Ano ito yung iba? Sa kong tanong? Sige. Pakilakas. Isa pa po. Isa pa daw po. Ano daw po? Pakilakas. Rinig niyo po ba ako? Ngayon lang. Sige. Tanong ko po. Bakit ayaw sumunod ni Cain sa tamang paghahandog? O, yan yung tipo natin. Huwag mo ko pilitin. Hintayin mo kung kailan ko gusto. Yan yung sariling diskarte. Basta ako masusunod kung anong gusto ko. Yan yung, may turo sa church na ganyan, kahit sa iba, di ba sabi nung isang pastor, huwag nyo susundin yung pinapago ni Bar Francis, sundin nyo yung gusto ng puso nyo. Hindi ba ganyan ang turo ng serpente kay Eva? Magiging mga Diyos kayo. Yung magiging Diyos kayo, sundin nyo yung sarili nyong gusto, huwag yung gusto ng Diyos o gusto ng ibang tao. O yung kung ano yung tama. Yan ay madaling ipatunayan mali. Sana pakita picture, no? Yan ay madaling pakita mali. Kasi alam nyo pa, hindi nyo pwede sabihin sa Meralco yan. Kung kailan ko lang gusto magbayad, puputulan talaga kayo, wala kayong magawa. Hindi nyo pa rin sabihin sa tiyan nyo yan. Ay kung ayaw ko kumain. Kung kailan ko lang gusto kumain. Pag lumampas ka ng 2 araw, magkakasakit ka na. Kung kailan ko lang gusto uminom ng tubig, ay 1 araw pa lang tuyot na sira na yung organs mo. Kung kailan ko lang gusto mag-aral, ay bagsak ka. Di ba? Kung kailan ko lang gusto pumasok sa trabaho, ay sisante ka na. Hindi lahat ng bagay kung anong gusto mo, yan lang masusunod eh. So, ganyan nangyari kay Cain. Akala niya, pwede niya baguhin yung pinapagawa ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung gusto ni Cain. Ay, ibahin ko na lang. Pwede ba wala na yung mga EA na yan? Wala na mga PTA na yan. Mag-traditional na lang tayo para wala na lang sakit ng ulo. Sabi ko doon sa isang madalas magtanong, bakit di ka maghanda ng paksa sa end time kailangan malaman nila? Mahirap Mahirap ito eh. Di ang mangyari, puro tanong mo sa akin yung gusto mo lang na pakta. O ganun din yung sariling diskarte. Pinapa-enjoy naman ng Diyos sa atin mamasyal, kumain sa labas. Pero gusto ng Diyos magsaliksik din tayo sa salita niya kahit nakakainip. Yan ang sacrifice. Gusto mo puro sarap na lang lahat. Liwa-liw na lang lahat. Hindi. Ang Diyos, meron din siya, magtrabaho ka rin sa bukid. Diba? Alam mo, sa mundo ito, ganyan din ginagawa nyo. Nagtatrabaho rin kayo, naghihirap din kayo. Saka kayo nagliliwaliw eh. Ganun rin dito sa Diyos. Magsaliksik kayo, mag-EA kayo kahit na ikakainit sa laman. Sundin nyo, gusto ng Diyos yan. Sige. Malinaw na, Hasmin. Magellan. Sabi mo kanina, sarili natin pwede tayo magdesisyon. Tama? Sarili pwede tayo magdesisyon? Tama ba? Sabi mo kanina na pwede tayo magsariling desisyon. Yung desisyon natin na mali, tayo yung gagawa. Parang ganun ba? Parang hindi yata yung sentence ko. Iba yung sentence ko. Yung gumawa ng puso ng masama,
kay Lucifer, di ba siya sariling decision yon, di ba? Tama. Oo. Si Lucifer, siya yung hinalimawa ko rin kay Lilith. Sariling decision yun. Pwede mo Sariling dayain yung sarili mo. Oo. Pwede mo dayain ang sarili mo. mo. Ito Oo, tanong ko, kung pwede natin dayain ang sarili natin, mayroon nakasulat sa Bible, sabi doon, I harden the hearts of Pharaoh. May sarili bang pagpapasya si Paraon o Diyos mismo ang gagawa doon? Ganito pare yung totoo yan. Ganito yun. Ang spoken word paliwanag dyan, hindi Diyos nagrobot kay Paraon. Pinagbigyan lang niya yung Paraon na mukhang nagtatagumpay. Bigyan ko halimbawa. Kaya na yung Paraon na yung tungkod ng mga magician niya hindi maging ahas eh. Kaya. Pero pinahintulutan ng Diyos na matuloy yung magic nila. Yung kapangyarihan nila. So yung mga time na tingin ng Paraon kaya pa niyang tapatan si Moses. Yan ang patigas. Hindi naman sa lungat yan. Nung sinabi niya, I harden the heart of Pharaoh. Hindi yan active hardening. Passive hardening. Ang passive, pinabayaan niya para lumaki ang ulo ni Paraon, tumigas ang puso niya. Tumigas ang puso dahil akala ni Paraon, si Moses, isa lang yan, yung Diyos ni Moses, isa lang yan sa maraming Diyos. Parang sabi ni Antet, si Yahweh, isa lang yan sa maraming Diyos. So, yan yung inisip ng Paraon at pinahintulutan ng Diyos na isipin ni Paraon yan dahil hindi pa niya agad dinurog yung puso ng Paraon. Yung pagdurog niya sa puso ng Paraon, yung pagkamatay ng panganay na anak. So yung durog sa puso ng Paraon, hindi agad-agad. Marami pang dumaan na salot bago nangyari yan. Nagmatigas pa kaya pa ni Paraon magmatigas. Parang mga young people natin, no, pag hindi pa yan napapalo, hindi mo agad pinalo, pinapatigas mo yung puso niya. Parang ganyan. Yun. So, yun ang parehong natupad yan. Brother, may tanong po ako. Simon. Okay. Sabi, yung dagdagan ko na lang po yung kay Brother Magellan. Sabi niyo po kasi, diba, yung may free will po yung tao. Paano po yung gusto gumawa ng masama? Pero sabi kasi may two choices. If you do wrong, you go to hell. But if you do the right thing, you go to heaven. Paano kung gusto niya yung wrong way or yung wrong decision? Di punta pa rin siya sa hell. So, wala pong sariling free will. Hindi naman sa lungat sa free will yan kung gusto mo ipahamak yung sarili mo. Ipahamak yung ibang tao. O yung magkautang sa Diyos, gumawa ng kasalanan. Yan na nga yung free will kasi kaya mong gawin yan eh. Baka ibig mo sabihin, kailangan lahat ng gagawin walang parusa. Pag binigyan mo ng parusa, walang free will. Mali. Pag siya yung free will, kahit magkaroon ka ng parusa, free will pa rin yan. Mali ang interpretasyon mo pag may parusa, hindi na free will yan. Yung sa akin po kasi yun, di ba po? You do evil, ganun. But yun yung free will mo na gumawa ng masama. Pero pag ginawa mo naman, ma-impierno ka. Free will pa rin yan. Hindi yan non-free will. Okay? Free will pa rin yan. Mas malala siguro yung free will na walang parusa, no? Walang consequence. May consequence na nga, ginawa pa rin. Free will yan. Huwag mo sabihin hindi free will yan. Maganda nga may consequence kasi maraming makaka-decide ng tama. Di ba? Yung magulang, kahit mali ang gawin, tuwang-tuwa pa sa baby. Walang parusa, hindi nagtanong sa hukom paano maghihigpit sa anak. Ulitin lang ng anak, bibigyan ka pa ng maraming baby. Sige, tuwang-tuwa ka sa baby ha. Sige, maghirap ka sa kakapalaki niyan habang magliliwali pa ako. Di ba? Anak ako ng anak sa iba-ibang boyfriends. O sige, sino dito tatanong?
Mamit ka na ako. Hello, hello. Hello, Tanong ko, may, brother, sige. bakit yung Diyos ng Old Testament malupit kaysa sa New Testament? Ganito yun, pinapakita ng Diyos yung kanyang batas. Tapos, pinapakita niya yung kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, hindi mo ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos kung hindi mo ma-appreciate yung batas, yung consequence, yung mali. Ngayon, siguro maraming nag-iisip, bakit ganito, ang higpit, bakit ganyan. Pero batas ng buhay yan eh. Pag di ka nagtrabaho, wala kang pera. Pag di ka nag-igib, wala kang tubig. Di ba? Pag di ka nag-aral, di ka papasa. Yan yung paglago yan eh. Pag nagawa natin yan, nag-mature tayo dyan, hindi na tayo hirap dyan. So, ganito rin dito. Pag hindi ang Diyos nagpakita ng higpit, tapang, parusa, batas, no? Hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Parang baliwala lang sa Diyos. O, maraming young people, o kahit magulang eh, akala nila walang parusa gagawin ng Diyos eh. Laro-laro lang baby eh. Ayaw niya umiyak yung baby, ayaw niya mapitik yung baby. No? Gumawa na sariling diskarte, sariling doktrina. So, akala niya yung Diyos, parang wala lang. Parang nasa millennium. Yan ang gusto ng Diablo. Parang wala kang batas, wala ka nang natutunan. Parang yung prodigal son, bago siya umuwi na nagsisisi, akala niya yung buhay niya puro sarap lang. Oh. Hindi na siya natuto magtrabaho. Oh, hindi na siya nagtrabaho. Gusto lang niya ubusin yung kayamanan. Yan yung dahilan bakit yung Diyos meron siyang side ng disiplina. Kailangan matutunan mo yung matakot sa Diyos bago mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos is malaki ang kasalanan mo, patatawarin ka niya. Bibigyan ka niya ng mas mababaw na kabayaran na kaya mong bayaran. Yung ibang church nga, parang wala ka nang babayaran, wala ka nang gagawin eh. Pero kung progressive revelation ka, may gagawin ka, pero diniscount ng Diyos. O binigyan ka ng kaya mong bayaran. O grasya rin yan, pag-ibig yan. Mas maganda yan kasi may pinaghirapan ka pa rin. Hindi wala ka nang ginawa, di ba? Tinayin ka pa rin ng Diyos. Hindi ka talaga binibi, pero binigyan ka ng pag-asa. O yan ang mas tunay na pag-ibig. Kung yung magulang na ganyan, yan ang mas matuwid na magulang. Kasi magulang na, sige mahal kita anak, kaya pinatawad na kita kahit ulit-ulitin mo pa yan. O may evangelicals, ganyan magpaliwanag. Sige, ulit-ulitin mo yan, patawarin pa rin kita. Walang kapalo-palo. O, hindi yan tunay na pag-ibig. Actually, lalo mo sinira yung anak mo. Di ba? O, hindi ganun ang Diyos. Kaya yung tanong mo, yun ang sagot. Meron siyang parusa. Kahit nga sa New Testament, may parusa yan eh. Brother Pag F, kasi di ba may babae sa turo liwanag. tayo na 7 times 70 tayo magpatawad? Tama. O saan Ibig galing yun? sabihin, mapagpahinuhod ang Diyos. Binibigyan tayo lagi tsansa. Itong 70 weeks binigay ng Diyos, 70 times 7 to eh. Yung Israel, binigyan pa rin ng gagawin. Binigyan pa rin ng pagsubok. Binigyan pa rin ng paghihirap. So, ang pagpatawad doesn't mean wala kang hirap. Ang pagpatawad doesn't mean wala kang parusa. Ang pagpatawad means pag tinanggap yung parusa mo, pwedeng linis sa'yo, no? Makapagbago sa'yo. So, yung 70 times 7, nami-misunderstood ng ibang church. Sa ibang church, TY, sige, mag-fornicate, buntis ka pa, aalaga ako lahat yan. Yan yung 70 times 7 ng ibang church. Walang parusa. Wala kang ipapagawa sa anak mo. Tuloy mo lang yung, hindi kita babaguhin. Di ba? Siyempre yung pagbabago, may pamalo rin yan eh. So, ang tamang 70 times 7, ang tamang 70 weeks of Daniel, tingnan mo yung nangyari sa Israel. Ang nangyari sa Israel, dapat pala yung verse na yun, no? Binigay ko kay Barley, dapat i-share bukas.
Anong verse? Yung verse na sinabi ni Kristo sa sa disipulo. Gaano karaming beses ako ba dapat magpatawad? Sagot ni Kristo 70 times 7. Pakihanap yung verse na yan, ha. So bukas, Simon, Remy, kailangan mabuksan yung verse na yan. Hindi ko yata nailagay yung verse na yan sa outline eh. Pero naibigay ko kay Barlito yan. So itong 70 times 7 ay reference sa Israel. Yung pagpapatawad. Another reference, i-read nyo yung bukas, John 20:23. Sino mang kasalanan yung patatawarin sa kanila. So kasalanan to sa Diyos. So iba pa yung kasalanan sa iyo ng tao, kasalanan sa iyo ng Diyos. Bigyan natin yung kasalanan ng tao. May kasalanan sa iyo ng tao, pinatawad mo. Ang tama bang pagpapatawad, tiway lang? O meron kang ipapagawa sa tao para makabuti sa kanya? Halimbawa, ito, anak kapatid ng isang kapatiran na na-recruit na ni Manny, humiwalay sa akin. Yung kapatid niya, laging nagda-drugs, laging nakakabangga, lagi siya nakukulong. Lagi siyang humihingi ng tulong sa ate niya. Tulungan mo ko, ate, bayaran mo yung piyansa para hindi makulong, ganyan. Bayaran mo yung pinagbanggaan ko. Ngayon, pagkatapos nung mabayaran na, tinulungan na, pinatawad na, ayun, naglasing na naman ulit, nagdrugs na naman ulit, nakabangga na naman ulit, nakulong na naman ulit. Tapos, naulit na naman, ate, tulungan mo ulit ako, ganyan. Okay, may tatanungin ako sa'yo, tama ba yan? Nung pinatawad niya, tinulungan niya, tama ba? O, sinabi ko doon sa sister na yan, mali. Kasi hindi ka talaga nakatulong. Lalo siyang nagkumpiyansa, magbisyo. So, kung patatawarin mo siya, ipabasa report mo siya araw-araw. Sabi mo, utang to, binabayaran ka unti-unti. Pero habang di ka pa nakakabayad, magpabasa report kayo araw-araw. Sama mo sa church. Ewan ko kung nagawa, pero kasi mayroong ibang recruiter na nagsisira sa instruction ko. Siguro nagawa pansamantala. So ganito rin dito, ito yung tamang pagpapatawad. Hindi tiway. Kaya may term akong tiway, di ba? Halos wala kang gagawin. Ang tamang pagpapatawad, may papagawa sa'yo na makakatulong sa'yo. Kasi pag wala, uulitin mo lang yan eh. O, sabi ni Pastor Alto sa anak niya, huwag mo na uulitin yan ha. O naulit pa na naulit. Wala kang papagawa eh. Wala kang pinapagawang pabasa eh. Narecruit ka kasi bawal magpabasa report. Galing kay Francis yan eh. O, tinuruan ko rin si Pastor Alto, huwag kayo manood ng telenovela, nakakalason sa pamilya yan. O unahin niyo yung pabasa bago yan. Wala, natalo na. Hindi, gusto namin niya eh. So yung patawad mo mali. Bakit? O, umiyak si Kokoy, papatawarin mo ko kasi may sakit ako, tulungan mo ko. Oo, mahal ka ng Diyos. Pag pray kita, gumaling ka. Ano ba yung kapalit pag pinatawad natin tao? O, pag bumalik yung prodigal son doon sa tatay, binigyan ng piging. Ibig ba sabihin, hindi na siya magtatrabaho? Magtatrabaho siya sa bukid. Hindi po ang patawad eh, puro piging na lang. Sige, magpiging ka, parang ginawa ni Job. So maintindihan niyo, may nakatagong kasalanan si Job na mas malalim. Hindi malaking kasalanan sa pagkabereyat niya. Pero kasalanan sa pagka-PTA niya. Hindi ko alam tinutukoy ni Claro na kasalanan ni Job eh. Pero may tama si Claro, pero iyan yung nakikita ko, PTA ang kasalanan niya. Ang pagkukulang niya, kasalanan pagkukulang. So yung pagpapatawad, ang ginagawa ni Job, pinapatawad niya yung anak niya, pero walang kapalit. Inaako na lang niya. Sige, babayaran ko kung may damage. Ganyan. O napapanood niyo siguro sa telenovela, spoiled na yung anak, sinasagot ng politician na mayaman. O. Tapos parang buhay, hari siya sa kalsada na kung ano lang na damage siya, wala lang. Dapat may consequence. Pag yung anak natin nagkasala, dapat may consequence. Kaya nga tayo may hukom eh. Tuturuan kayo anong klaseng consequence. Diba? Ang 70 times 7, yun. Meron nakatago doon, pinagagawa sa Israel. May parusa din sa Israel. Dumaan din ng Israel sa paglilinis ng paghihirap. So, ganun din. Kung magpatawad tayo, ano yung patawad doon sa John 20:23?
May papagawa yan. Hindi lang nakasulat dyan. Pero siyempre ipapagawa, hindi ama namin yun sa Katoliko na ganyan. Ipapagawa, may kinalaman na talagang lilinis ka, papatawarin ka sa kasalanan. Matuto ka mag-pray, iyak, matuto ka ano yung mali mo, bago. Matuto mo yung salita ng Diyos. Diba? Matuto na may instruction niya. Yun ang ano. Okay. Salamat sa tanong. I hope nakuha ninyo ang 70 times 7. Hindi yan TY. Pero bukas yung talata na hiniling ko, pakihanda 3 talata yan. Nalimutan ko na yung pangatlong talata. Sana to paalala sa akin ni Barlito. Kung nakikinig, no? Sana magtanong din sila. Hello. Sino yung magtatanong? Ako mayroon lang clarification. Anong verse ba yung binanggit mo kaya na kay CJ, yung let us know the house of Israel? Anong Genesis ba yun? Let all the house of Israel know. Acts 2. Umakyat ka sa Acts 2:30. Sa gilid ng Acts 2:38 para hanapin mo. Okay? Brother, sino to? JP o David? David po. Sige. Sa sa Revelation po, madami po nakasulat na 1,000 years. Pero sa Tagalog po, ang nasulat is 1,000 taon. Meron po si mga ibang denomination na dinidiscredit po nila na hindi daw sinasabing 1,000 years in English. Kaya marami pong hindi naniniwala na merong 1,000 year millennium. Ano po yung paliwanag niyo doon? Nakasulat talaga letra for letra sa Revelation 1,000 years. Baka hindi Revelation tinutukoy niya sa Old Testament. Di ba? Pero sa Revelation, 1,000 years is finished. Kaya ngayon, no? Revelation yung 1,000 years. Ito siguro yung tamang sabihin nila. Bukod sa Revelation, wala nang ibang nakasulat 1,000 years. O kingdom, mga ganyan. Kingdom ang nakasulat. O forever and ever nakasulat. Sa Revelation lang yung 1,000 years. Yan ang tama. Yung walang nakasulat, hindi sa Revelation, sa iba. Nabasa ko na yan eh. So, yung mga bumibira sa 1,000 years, aaminin nila may 1,000 years sa Revelation. Hindi nila sasabihin walang nakasulat ng 1,000 years sa Revelation. So, ngayon, pwede nila i-quote yung Revelation na nagsabi ng 1,000 years. Ano ba yung tamang original citas nila dyan? Di ba? And when the 1,000 years were finished, sige yun. They live and reign for 1,000 years. 1,000 years nakasulat, wala pong 1,000. Ano nga yung nakasulat? Pwede sa Revelation po, kapag sinearch po, wala pong 1,000 kaya dinidiscredit po nila na wala rin daw pong... Ano nga yung nakasulat? They live and reign for ano? Ano yung nakasulat? They live and reign forever? Subukan mo mag-search ngayon. Google mo yan, no? Check mo yung para matuto ka ng tawag dyan, concordance, Strong's Concordance. Yung interlinear, yung gini-Greek siya. Para matuto ka niyan, okay? Paturo ka rin sa kanila niyan. Okay. Magandang EA1 mo tsaka 2A mo. Nagkumpara ka, no? Pero subukan mo rin tanong yung ibang kapatiran, no? Although nandito ka, okay lang magtanong dito. Pero sa ibang oras, pagganahin mo yung 2A. Tanong sa mga kapatiran. Para matuto rin sila mag-concordance, di ba? Sige. Sige po. Hindi mo pa pala alam eh. Dapat nung sinisharean ka, tinanong mo na ano yung nakasulat doon. O ngayon, tinatanong ko, hindi mo masagot. Hindi mo sila tinanong. Balikan mo pa sila tanongin. Sige. Iba naman. So, isipin natin yung mga anak natin na hindi pa nagtatanong at wala pa kayong regular tanungan sa bahay. Wala kayong regular Bible study sa bahay. No? Walang nag-aampon, etc. Ito ang pinakauha nila. Utusan mo sila magtanong. Mag-scribe din, no?
Sister Merlin. Ayan, Millennium. So, yung thumbnail, ihabol mo, Brother Simon. Dapat, ang cut-off mo, Simon, bago tayo magsabado tanungan, may thumbnail ka na eh. So, Sister Remy, ikaw na bahala Beverly, kasama ka, no? In-assign kita mag-PM, magtawag sa akin na araw-araw. I-report yung ginawa nila. Dapat next Saturday, hindi na abutan na walang thumbnail si Simon. Okay? Bago pa magsabado tanungan, may thumbnail nang ipapakita. Okay. Tanong gawa tayo tanong. Sister Merlin. Naray ka tanong last week. Last week ba yan? Anyway. Yung mga anak natin. Sister Joanna, yung mga magulang mo. Kahit isa lang. Kaya ayoko magtanong kasi ang dami kong tanong. Baka makain ko yung oras nila. Kahit isa lang. Okay? Sister Shirley, yung mga anak mo. Gusto mo ba malangit ang anak mo? O kontento ka na yung anak mo maiwan tribulation? Sister Shirley. Sister Berna. Ito. Si Zoe po ito. Ayun. May Dapat tanong po ako. araw-araw meron na kayo. Sige. Yung tanong ko po ay ano po. Bakit ni Satanas pinatay yung mga anak ni Job? Hindi ko makuha. Bakit pinatay anak ni Job? Ano? Ulit. Bakit po pinatay yung anak ni Job? Okay. Nakuha ko na. Bakit pinatay? Okay. Parusa kay Job. Parusa kay Job. Isa yan. Siyempre, hidden revelation yan, di ba? Hindi naman sinasabi ng Bible na parusa yun kay Job eh. Pero tayo lang nakakaintindi niyan. May pagkukulang siya sa PTA. Nakasulat talaga sa Bible yan eh. Diba? May magulang naligtas, hindi naligtas yung anak. Kaya Sister Shirley, mag-alala ka na. Umiyak ka na para sa anak mo. Mag-assert ka na. Hahawa ka lang ng pat-pat eh. May tanong. Sino Brother Alan. Okay. Brother Alan. Ano ba yung meaning ng yung dream ni Nebuchadnezzar sa Daniel 2? At ano yung applicable din ba ito sa panahon natin? Malaking epekto at mahaba sagot. Shortcut na lang, no? Pwede apply kay Nebuchadnezzar, pwedeng apply sa atin. May hawig din sa atin yan. Yung ugali. Yung prophetic may epekto rin yan sa history, sa geopolitics. Yung mundo natin ngayon, may epekto yan. So yung dream ni Nebuchadnezzar, napakalawak ng epekto hanggang dulo ng panahon yan, hanggang millennium yan eh. So hindi ko isa-isa yan. Kailan pakinggan mo yung mga dating broadcast sa for World Empires, for Living Creatures. Search mo na lang, no? Tanong ka sa kapatiran. Yung isa ring application, yung personal ni Nebuchadnezzar, apply din sa atin yan. May pride si Nebuchadnezzar, di ba? Ako may gawa nito. Tignan mo yung mga kapatiran na walang hukom. Parang ganyan din sila eh. Gusto ko mamasyal. Ako kumita nito. Ako nagtrabaho nito. O gusto ko mamasyal eh. Hindi na alam, bigay ng Diyos yan. Isa lang leksyon kay Nebuchadnezzar yan eh. Hindi mo yan pinaghirapan na sarili mo lang. Ako may bigay sa iyo yan. I-recognize mo ako. O binaliw pa ng Diyos si Nebuchadnezzar. Marami tayong kapatiran, nagkakaroon ng trahedya, palo. Hindi pa nila alam yung mensahe. Kailan lumapit tayo sa kanila. Alam mo ba, pinapalo ka na kung Diyos, kinakausap ka ng Diyos. Kinausap ng Diyos yung Nebuchadnezzar eh. Binaliw siya, di ba? Pinahirapan. Ginawa siya parang hayop sa ilang. So, para siyang antichrist nung last week of Daniel. 7 years na baliw si Nebuchadnezzar. 7 years may antichrist dyan na kaka-apekto sa buong mundo. Apektado tayo lahat dyan. Tayo ba parang ganyan din? Meron tayong ganyan. Not necessarily 7 years. Which means, meron din tayong tigas ng ulo. No? So sa buhay ni Nebuchadnezzar, sa buhay ni Daniel, sa dream niya, lahat yan apektado tayo dyan. May kinalaman sa atin yan. So yung iba, pakinggan mo yung yung mag-search ka sa series.
serye, progressive, progresibo. Tanong ka rin sa kapatiran. Okay? Okay, shortcut lang muna yan. Summarize. Brother F, may tanong po ako. Okay. Sister. Sino po asawa ni Cain? Sino ang asawa ni Cain? Apo. Ang isang posibilidad, anak ni Eva. Ang isang posibilidad, ibang tao labas sa pamilya ni Adan. Okay? Kasi meron bang mukhang tao bukod sa kila Adan? Merong mukhang tao pero wala sila sa larawan ng Diyos. So another topic na yan. Pero tinalakay ko na yan eh. Pakinggan mo yung broadcast. Okay? Di ba po sa Nod po siya nag-asawa? Oo, malayo. Kaya nga, isang posibilidad na sabi ko, may iba pang tao. Naniwala ko talaga may ibang tao. Pero yung galing ba yan sa anak ni Eva o galing ba yan sa ibang tao? May dalawang posibilidad. Kung galing sa anak ni Eva, may tinakas siya. Parang tinanan niya. Hindi pa po kasi yung pinalaya siya, wala po siyang kasama. Tama po ba? Di sa Jubilee kasi, sa ibang libro, meron. Pero hang ako dyan. May kapare si Abel at si Cain na ano. So, hang ako dyan. Ang sure ako, may mga ibang tao bukod sa lahi ni Adan. Na yan ay unti-unting nawawala na yan. Nawawala na yan. No? So, maabutan ni Cain yan. Pero mauubos yan sa baha. Yan. O sige, so posibilidad lang yung sagot ko sa'yo. Hello Okay. po, brother. May tanong po ako. Sino to? Sister Marilyn po. Sige. Yung iba teka. Ihinaan na lang yung bullet. Sige. Sige, lapit ka na lang para walang feedback. Sige. Tanong ko po yung kung nag-echo, wait lang po. Yung may speaker dyan. Speaker. Di ba po nung hinandog po ni Abraham si Isaac po, nilabanan po ba niya yung kanyang ama nung nilagay niya po, yung hinandog po siya sa Diyos? Sa kwento ng iba, parang spoken word na rin to kasi hindi to letra per letra nakasulat. Sa spoken word ng ibang denominasyon, o baka kay Barbanam na rin, hindi siya lumalaban. Katulad siya ng kordero. Sumusunod siya sa kanyang ama. Nagtitiwala siya. Nakuha mo? Ano po yung naging reaction doon nung anak niya? Ano yung reaction? Tiwala. O nung Kahit sinabi patayin mo ko, tiwala niya siya. ihahandog po siya. Wala siyang sinabi. Naintindihan niya yung gagawin. Siyempre, ilalagay siya sa altar eh. Alam niya may kinakatay doon. Tapos nung siya yung ilalagay, may isip naman yan eh. So, hindi niya ginawa yung nasa ibang pelikula na tatakas yung bata sa magulang kasi magulang niya siraulo na. So, okay lang yan. Yung magulang sa sanlibutan na pumapatay sa anak, siraulo naman talaga yan eh. Pero, dito kay Isaac, dahil mahal niya ang Diyos, at tiwala siya sa kanyang ama na naglilingkod sa Diyos, maaring may ideya yung anak, yan ang gusto ng Diyos eh. Hindi siya lumaban dahil alam niya, gusto kalooban din ng Diyos yan. So, hindi lang siya dahil PTA na may respeto, no? Meron siyang pagkabereyan. Nagsasamba siya sa Diyos. Kung ito yung gusto niya ng Diyos, kahit mamatay ako, sige. Yung pinakita ni Isaac, may hidden revelation yan sa atin. So what kung pinamatay ka dahil sa pagsunod sa Kanya? Sinabi ni Kristo yan eh. Kung mawala ang buhay mo dahil sa pagsunod sa akin, makukuha mo yung buhay mo muli. Ibabalik ng Diyos yung buhay mo. Ire-resurrect ka. Yung tamang pagsunod bereyan ka. Alam mo yung tamang ginagawa mo. So, ito siguro dagdag spoken word ko. Spoken word ng denominasyon ng ibang end time hindi siya pumapalag.
Ang dagdag spoken word ko, maaaring alam ni Isaac, kalooban ng utos ng Diyos kay Abraham yan. So, hindi siya mag-iisip na nasiraan ng bait si Abraham. Ay, tatakas na ako kay Papa, wala na siya sa katinuan eh. Hindi. Ay, so umiiyak si Abraham. Alam niya, sumusunod lang sa Diyos si Abraham. Pati ako naiiyak. O yan ang dapat natin iyakan na. Pagsunod natin. Francis, may follow-up question ako dyan. So, hindi pumalag si Isaac dahil nagsasamba din siya sa Diyos. O sige, follow up. Yung damdamin ba ni Abraham nung during na ihandog niya si Isaac? At yung damdamin ng Diyos ng pagkahandog niya sa Panginoon Kristo? Pareho. The same ba? Meron bang yung siyempre bilang ama sa laman nakakaramdam ng masakit yun dahil ihandog eh. Ganon din ba ang Diyos kay Kristo? Oo, nasaktan ng Diyos. Okay. Kung paano pinalo mo yung anak mo para sa training, pareho, umiiyak yung anak mo, Papa, hindi mo na ba ako mahal? Hindi, anak, kailangan kitang parusahan kasi kailangan mong matutunan to. Di ba? Kailangan kita itanong bulong, kailangan kita huwag i-baby, kailangan kita i-repeat bulong, kailangan kita ipa-set up, EA, ganyan-ganyan, kung ano na pa. Mama, Papa, Mama, hindi mo na ba ako mahal? May magaling magdrama sa magulang ganun eh. Bakit sumunod ka kay Francis? Hindi mo na ba ako mahal? Ganyan. Bakit hindi galing sa iyo? Ganyan. Tapos uyak-yak din yung magulang. Oo nga, anak ko. Patawarin mo ko, anak ko. Ganyan. Nauto na mga anak. No? Pero, gawin natin sa tama. Si Abraham, ayaw niya mamatay sa laman yung anak niya. Pero mas mahal niya yung Diyos. May tiwala siya sa Diyos eh. O ganun din tayo. Ayoko gawin yung ayoko gawin yan tong PTA kasi ayoko masaktan ng anak ko. Pero sabi sa Bible, pag pinalo mo siya, hindi siya mamamatay. Ililigtas mo yung kanyang kaluluwa sa impyerno. O, let's say, hindi pa Brother abot. F, may follow-up question po ako. Habang hindi nyo abot yan, sundin nyo muna yan. Huwag nyo muna sundin, ayoko mamalo kay Luca or whatever, ganyan. Ayoko umiyak si Luca. So, sundin nyo yung, magtiwala ka muna. Nagtiwala si Abraham sa Diyos. Actually, niligtas ka ng Diyos si Isaac, no? Ngayon, si Isaac din, ito yung spoken word revelation na to. Ang isang malaking, kasi hindi naman kasalanan tumakas sa tatay kung wala na sa katinuan, di ba? Pero bakit hindi tumakas si Isaac? Bakit hindi siya pumalag? Alam ni Isaac, sumusunod si Abraham sa Diyos. Hindi dahil gusto ni Abraham yun, no? Nasira na yung bait ni Abraham. Alam niya, utos ng Diyos yun. Kaya hindi siya na willing pakamatay dahil lang sa ama o sugal kung nasiraan ng bait. Nagwilling siya pakamatay para sa Diyos. Turuan siya ni Abraham. Ang doktrina ni Abraham doon sa pamilya niya, ang pinakamahalaga sa buhay nila, ang Diyos. Mas mahalaga pa sa buhay nila. So, hindi yan sasadyain yung oras ng gawain magagawa-gawa pa ng ibang bagay. Ganyan kahalaga yung Diyos sa kanila. Kaya dahil abot ni Isaac yan, kahit buhay niya, ibibigay niya. Niligtas din siya ng Diyos nagbigay ng Diyos ng kapalit Nakakaiyak yan. Hindi ba nakaramdam ng sakit ang Diyos nung pinako sa krus si Kristo? Oo. Pero ano ba yung kapalit? Maganda yung kapalit Pag nanagumpay si Kristo, may buhay na walang hanggan. Magiging katulad niya, walang Kasi yung kamatayan sa laman ay pansamantala lang. Ang pinakamahalaga sa lahat yung masunod yung kalooban niya. Yun ang pinaka-eternal. At kaya tayo nabuhay sa mundong ito, tayo ay korderong sakripisyo. Yung buhay natin, sakripisyo. Hindi tayo nabuhay sa mundong ito para sa sarili lang natin. Pinahintulutan ka mag-enjoy dito sa lupa, pero ang ultimate mission mo sa buhay, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Tamang bigay hindi yung maling bigay. Dahil sa pagsunod sa gusto niya.
Yan yung nakatago mga hiwaga doon. So tama ang tanong. Tama ito yung sagot. Hindi talaga pumalag. Kasi alam niya, sumusunod siya sa Diyos. Okay, sino yung nag-follow up dito? Si Nico ba? Ako po. O sige. Tuloy-tuloy. Follow up ko po, yung kung sa panahon po natin, may mga anak pa po ba na katulad ni Isaac? Siguro sa denominasyon, merong anak na natanim sa kanila na maglingkod sa Diyos. Yan ang hinahabol ko sa grupo natin kasi napabayaan na ma-influensya ng sanlibutan yung mga anak natin eh. Pero kailangan matanim natin sa anak natin. Ano yung tamang, alam mo, sa denominasyon, hindi kompleto yan sa gagawin. Pero meron silang basa Bible, kinig sa kanilang broadcast. Pero mag-evangelize. Sa atin, marami tayong gagawin at exciting yung gagawin sa atin. Hindi man nakakainip, adventurous nga eh. Matutunan yung salita niya, magkumpara sa tama at mali, ipatotoo, tumulong, mag-deconing, mag-ampon, mag-recon, mag-network. Kailangan itanim natin sa mga anak natin yung yung paglilingkod. May mga anak ng denominasyon, kahit kapos ang alam nila, sakripisyo. Yung nga lang, Nicolaita. Siyempre, pag lukewarm, hindi na yan magsasakripisyo. So, hindi kasama lukewarm. Nicolaita lang. Nicolaita. Hello, yung mga Muslim na sinasabog nila yung sarili nila, binibigay rin nila buhay nila, pero mali ang pagpapakamatay yun eh. Maling sakripisyo ng buhay. O sige, Brother Jose. Si Isaac, tipo siya kay Kristo. Di ba? Tama. Kasi hindi siya sumuway, sumunod siya eh. Oo. Kaya nga nandito na si Kristo eh. Tinubos na tayo ni Kristo. Di ba nga, nasa kasulatan, malaya na tayo sa pagkaalipin. Kasi dahil kay Kristo. O bakit nyo? Nilikha tayo ng Diyos para may free will. O sige, i-detalye natin yan. Pag tayo ay malaya na sa pagkaalipin, malaya na tayo na makapag lingkod sa Kanya. Makagawa doon sa dapat gawin. Ang tanong, bakit hindi natin magawa? May umaalipin sa atin. Huwag mo gawin yan. Kasi aral lang ng tao yan. Daraya ba? Mandaraya. Espiritu ng kapandaraya. Mag-enjoy ka na lang sa sanlibutan. Yan ang tunay na kalayaan. Pero yung gagawin mo yung sinasabi ng isang tao, hindi yan kalayaan. Daya ng kaaway yan. Ang tunay na malaya, yung talagang nakakaganap sa kalooban ng Diyos. Yung hindi sila makaganap sa kalooban ng Diyos, akala nila malaya sila. Pero hindi nila alam, alipin sila ng kaaway. Binubulag sila ng kaaway. Hindi mo nyo papansin yung mga nakikinig sa worldly music na susunog sa Christian music. Pero walang nagsabi sa kanila, hindi nila may umaalipin na demonyo sa laman. Subconsciously, umiiwas dyan. So pag napansin nyo, parang umiiwas kayo sa pagsasaliksik, pagtupad sa salita ng Diyos. Hindi pa kayo malaya kasi may humahad lang sa inyo. Maling unawa, yung tunay na kalayaan ay makapagliwaliw sa sanlibutan na walang obligasyon sa Diyos. Daya ng kaaway yan. Sa mata ng kaaway o ng sanlibutan, malaya ka. Ay, wala akong mga batas-batas na yan, yung mga kabanalan na yan. Basta kung anong gusto kong gawin, malaya ako. Daya ng sanlibutan yan. Hindi talaga sila malaya. Alipin sila ng kaaway. Ang tunay na malaya, na yung nakakaganap sa kalooban ng Diyos. Kasi may humahad lang yan. Kahit pagkapanganak ng anak mo na baby mo yan, may humahad lang na dyan. May nature na katago dyan. Gigisingin mo lang yan para, bebebihin mo lang para gisingin yung karnalidad niya eh. Ipapasok mo lang sa ordinaryong school yan para magising yung karnalidad niya eh. O ibabakanteng oras mo lang yan. Wala kang offensive papagawa. Yung bakanteng oras niya, iba yung libangan niya. Magigising yung karnalidad niya eh.
So yung salita ng Diyos ang unang magbibigay kalayaan. Ano yung tunay na kalayaan? Hindi ka bulag. Ito yung tunay na kalayaan, ha? Pag alam mong masama yan, hindi mo gagawin yan. Pero hindi mo alam masama yan, eh. Kaya bihag ka sa pagkabulag. Hindi ako nakakulong, masaya ako mag-disco. Hindi mo alam ang ginagawa mo pagsamba sa demonyo. Hindi mo kasi alam. Kaya nasa isang kulungan ka. Oh, mayroon ako nakitang isang apo dyan, no? Pakyut, nagpapatugtog worldly music. Message ko, blinak ako. Bakit? Alam kasi niya, kilala niya ako eh. Baka pangaralan ko siya or what. Bakit siya nag-block sa akin? Kasi, nakulong na siya. Nakulong na siya dahil yung tatay nakatinig doon sa isang pastor eh. Tapos yung lola-lolo nagsarado sa akin ng isang panahon. Hindi na yan naabutan. Tapos yung tita na pwede magligtas doon, ayaw rin ang tawagan. So, yung lungkot na lungkot ito, nakikita ko sa Facebook, parang nagpapaganda na siya na ginagaya ng sanlibutan. Nasa kulungan yan. Akala niya malaya siya. Akala niya pag sinagot niya ako, lalo siya makukulong. Baliktad. Kasi ang kulungan natin, pagkabulag, hindi mo alam masama yung ginagawa mo. Hindi mo alam yung ginagawa mong ganyan na walang training, na puro lang kain sa labas, pasyal. Makakatigas sa puso ng tao na mundong walang Diyos. Lalong nilang hindi nakikilala Diyos. Hindi mo nakikita yung kabuuan. Kaya dahil bulag tayo, nasa isang kulungan tayo. Ang akala nating kalayaan, yung kalayaan sa sanlibutan. Ang tunay na kalayaan, yung magawain sa Diyos. Hindi natin magawa kasi ang tingin nga natin sa Diyos, kulungan. Pero in reality, ang ginagawa ng Diyos, binubuksan ng Diyos yung mata natin. Na yung mga dati na ginagawa, ikaka-impyerno natin. Yun. Kailangan natin kumain ng salita niya araw-araw. Kailangan natin ng fellowship sa kanya araw-araw. Siya yung nagbibigay ng buhay, hindi yung mga hanap buhay na lang ang target. Pagkatapos ng hanap buhay, boyfriend, girlfriend na lang ang hahanapin. Tayo rin nagtanim ng pagkabulak yan dahil nagsarado din tayo sa hukom noon eh. Merong madarayang mangangaral na ibis na turuan maging berean, tinuruan tayo mag-Nicolaita. Huwag niyo pakinggan yan. Pampahirap lang yan. Pampaalipin lang yan. Pero wala nang berean comparison. Hindi na kumpara na nagiging alipin ng sanlibutan yung mga ayaw magberean. Nadadaya. So sana makuha nyo yung tamang kulungan, tamang kalayaan. May term din si Pablo na bihag siya ni Kristo. Ito, opposite ends. Bihag ka ng diablo, hindi mo alam. Pero pag sumunod ka kay Kristo, para kang bihag ni Kristo, pero in reality malaya ka. Kasi nakikita mo yung kapahamakan nung akala nila malaya sila kay Kristo. Malaya sila sa pinapagawa. Pero bihag sila ng diablo, hindi nila alam. So merong bihag ng diablo, merong bihag ni Kristo. Yung hindi bihag ng diablo, nakakagawa sa kalooban ng Diyos. Yung bihag ng diablo, hindi makagawa sa kalooban ng Diyos. So yung hindi bihag ng diablo, bihag ni Kristo. Hindi nga siya malaya sa mga sanlibutan na bagay. Hindi rin siya malaya magsariling diskarte o patagalin ng 2 araw, 3 araw walang pagkain o EA. Pero para siyang bihag ni Kristo, pero in reality siya ang tunay na malaya. Isang araw mag-glorified body siya, makikita niya lahat. Yan ang tunay na kalayaan. Yung iba syempre papuntang lake of fire. Hindi tunay na kalayaan, binubulag ka lang hanggang mapunta ka sa lake of fire, sa tribulation. Okay, so salamat sa tanong. Maganda yung tanong, no? Browse, yan ba yung gusto mo yung tanong? Hello? Hello, Browse. Pwede mo tanong. Magtanong ba? Hindi po. Silvisa ang tanong doon. Iba yung tanong mo. O, pakitanong na kasi naubusan na tayong oras eh. Pakibilis na lang. Hindi, yung kuhaan ko, parang susog lang yun na si Isaac, tipo siya kay Kristo. Kasi sabi nga ni Kristo, not my will, but your will. Ganun din nangyari kay Isaac. O, salamat. Ganun din tayo. Kunwari, bakit mo ko pipilitin sa ayaw kong gawin? Kasi kung kalooban ng Diyos yan, isurrender mo yung sarili mong will.
Pwede ba 3 araw walang ka kumain dahil ayaw mo lang kumain? So surrender ka rin kahit magugutom mo, makakasakit ako. Kahit na ayaw ko kumain, kakain pa rin ako. Ganyan din. Surrender din sa Isaac eh. Ganyan din sa paglilingkod. Yung Biblia, hindi mo pwedeng sabihin habang buhay ka na hindi magbabasa. Ayaw ko magbasa eh. Bakit mo ko pipilitin? Hindi. Pwede ka siguro hindi magbasa isang araw, isang oras. Pero yung tuloy-tuloy na, hindi magbabasa ng Bible, parang ganyan, hindi ka rin kumain. Hindi ka na mag-EA, hindi ka na magtanong, hindi ka na... Meron kasing oras para dyan. Halimbawa, Brother F, minsan, di ba? Halimbawa, namamasyal kami, tapos habang namamasyal ka, nag-EA ka, di naman maganda yun. Meron talagang oras para sa pagdadasal, merong oras sa pag-happy. Kasi tao tayo, nandito na tayo sa sanlibutan. May oras para magtrabaho, may oras para sa lahat. Oo. So, schedule hindi kayo, lahat no? ng bagay. Halimbawa, ako dati nagtatrabaho ako. Nakita ko lang ba yung kasamaan ko, sasabihin ko kaagad. Uy, alam mo ba, ikukwento ko ba kaagad yung salita ng Diyos? Sasabihin nila nababaliw ako. So, ang sasabihin mo, maghanap ka ng timing. May timing sa lahat ng oras. Kasi, alam mo na, pagka diba, tungkol sa Diyos, masyado silang, So, tama. Yun, Ito yung timing. Ito na kayo sinabi kong dahilan eh. Timing, Pwede tayo mag-delay. Oo. Ito yung timing. Habang nagta-traffic kami, nandun kami, nakasakay ka sa jeep, sabihin, mag-pray ka. Ikaw na mag-lead ng pray. Pwede yung mag-pray ako na, yung pang sarili ko, pero kung sa group, hindi pwede. Kasi nasa highway ka, nakapikit ka, di ba? It's not solemn. Okay. Yun yung point ko na dapat lahat ng oras may pagkakataon. Hindi lahat ng oras dasmag ka lang. Okay. So, ito na yung ating example. Tama. So, hindi tayo magtatagal na walang ganon. Ibig sabihin, meron tayong schedule doon. So, pagkasundo yung schedule doon. So, kunwari... Bilang isang tao, bilang nakakilala ka na sa Diyos, meron kang oras para sa Diyos talaga. Oo. So, mag-schedule ka na lang, Brother Jose, kung kailan gagawin. Hindi yan tatagal ng 1 linggo o 3 araw na walang kain-kain. 1 araw lang siguro delay dahil emergency, di ba? O nasa lugar. So, hindi tatagal na wala. Okay? Sige. Marami pa magtatanong eh. So, tapos na yung susog ni Brother Jose, no? Brother Nico, dali, habol-habol. Ako muna, Bro F. So, dali, bilisan mo lang. Ako muna, Bro F. Bilisan mo. Tanong ko, Bro F. Maingay. Dapat ina-assert mo yung pamilya mo, no? Na, tapos na yung oras. Parating lang nila, ganun sila, church. Dito sila kumain. Mag-make up ka na lang. Okay? Mag-make up ka na lang sa oras. Tanong ko dito sa Isaiah 13:14. Sabi niya dito. Tingnan mo, hindi mo man lang inutusan mag-repit-bulong. Sabi sa yung po, so akit ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa taas ng mga bituin ng Diyos at upo ako sa bundok ng kapulungan sa malayong bahagi ng hilaga. Akit ako na mas mataas sa mga ulap, gagawin kong kataas-taas ang Diyos ang aking sarili. Si Lucifer ba to? Sige, salamat sa tanong. Bagaling ko na. Sister Shirley, dapat pina-repeat bulong mo yung bata. O kahit man lang kaunti, makapakinig, gawa ng tanong. Kahit hindi matanong dito sa room, dun sa iba mong oras, sa family time nyo. Okay? Kung di mo ginawa, sinadya mo ipahamak yung mga anak mo. Okay? Kumakain kami. Hindi ngayon. Sabi ko nga, mag-schedule kayo. Dadahilan mo yun ngayon para habang buhay na, hindi gawin yan. O sige. Babay na muna. Brother Nico, tuloy na. Hello. Hello, Brother Francis. Narinig? Dalihan mo, baka maunahan ka. Dalihan mo. Okay, sige. Bakit pinahintulutan ng Diyos na marami na dumami yung asawa ng 2 hari na si David at ni Solomon? Pinapakita ng Diyos yung kasalanan ng tao. Kunwari, di ba, kanina, tinanong ni Magellan yung pinatigas yung puso ng Diyos yung puso ni Paraon. Hindi agad pinutol si Paraon eh. Hinintay niya yung climax time eh, para malaki yung leksyon, no? Mahal recollection. May mahal recollection din si David tsaka si Solomon.
At saka overall, hindi lang sa hari, tungkol sa polygamy. Sa New Testament at hidden spoken revelation, yung monogamy. Kaya mga Hudyo, okay lang sa kanila maraming asawa. Kasi tingin nila sa Diyos, sa lumantipan, okay lang ang maraming asawa. Hindi. Katulad ng pinahintulutan yan dahil nagkasala na nga, pinapakita ng Diyos ano yung kasalanan. So, pagbalik sa perfection, si Kristo nagdala ng perfection. So, sa panahon ng Kristyanismo, saka sila nagsimula magturo, isa lang ang asawa. Diba? Tinuro ni Pablo yan, no? Sa Corinto at saka sa Timoteo. Okay. So, shortcut lang yan, ha? Okay, meron pa bang may tanong? Brother Francis. Oo. Anong, ako, Brother Francis. Yung right spirit but, wrong doctrine. Pero yung right doctrine, wrong spirit. Alin ang mas magandang ma-adopt? Terminology ni Barbanam yung right spirit, wrong doctrine. Pero binakbakan ni Andrew Durano yan. Ewan ko kung meron pa ibang bumakbak, no? Siyempre level 1 kasi yung category nila. Mahalaga yung right doctrine. Sa kadarating ng right spirit, sabi nila. So ito, mahalaga dito yung tamang unawa. Ang sana sabi ni Andrew Durano, o baka ni Gan yan, no? Baka kay Gan na galing yan eh. Right doctrine saka right spirit. Siguro ibig niya sabihin, pag tama ang doktrina, magkakaroon ka ng tamang espiritu. Kung mali doktrina mo, magkakaroon ka ng maling espiritu. May katotohanan din yan, kasi meron tayong doktrina ng Nicolaita. Pag may Nicolaitan doctrine, magiging mali na espiritu mo. So yun yung tama ni Gan at ni Andrew. Okay? So sabihin nyo kay Andrew, sa kala niya, never ko kinikilala, may tama siya. Siya na lang hindi ko makilala, may tama ako. Okay. Dito tayo sa sa term ni Barbanam. Tamang espiritu, mas gusto ko maka-fellowship yung tamang espiritu, pero mali ang doktrina. Meron kasi tayong tinatawag na Berean spirit. Ano yung Berean spirit? Hindi mo pa abot lahat ng bagay, pero may Berean spirit ka na. Kaya umaabante ka sa mali, papuntang tama. So yung Berean spirit ay, alam niyo na tungkol ibig sabihin ng Berean, di ba? Magdadala sa iyo sa tamang doktrina. So pwedeng mali pa muna yung doktrina mo, pero pag tamang espiritu mo, may teachable spirit ka. So yan yung tamang unawa sa tinutukoy ni Barbanam. Ano naman binamali ni Gan o Durano doon? Pag mali ang doktrina mo, mamali rin ang espiritu mo. Pag pinag-usapan siguro yung pagka-Nicolaita. Totoo rin yan. Paano kung mali ang doktrina mo pagka-Nicolaita? Hindi naman nila alam pagka-Nicolaita eh. Sa kanila kahit anong mali lang eh. Sa akin, pinaparticular ko. Yan yung master key eh. Kung di ka Nicolaita, Berean ka. Dalawa lang yan. Wala ka nang pagpipilian sa dalawa. Na pangatlo. No? Lukewarm na siguro yung pangatlo. So, either Berean ka o Nicolaita ka, pag yung wrong doctrine, yan ng Nicolaita spirit. So, meron doctrine ng Nicolaita eh. Pag yan ang nagturo sa'yo, magkakaroon ka ng maling espiritu. Meron akong akay, iba mayaman, no? Iba hindi. Pero nung naakay ng ibang ministro na magsarado sa akin, inspirado ng ibang end time, nagkaroon na ng maling espiritu. Dati, hindi galit sa akin. Matulungin pa. Ngayon, kahit sarili kong pera, ayaw ibalik. Anong klaseng espiritu yan? Maling espiritu. Saan nanggaling maling espiritu? Sa maling doktrina. Yung Nicolaita na doktrina. Ang Nicolaita na doktrina nakakabigay pala ng maling espiritu. Yung dating walang muhi, nagkakamuhi, ayaw lang aminin. So, parehong totoo yun eh. Yung birada ni Gan, Andrew, saka ni Barbanam eh. So, alam mo ano yung particular dyan. Hawig lang to sa term ni ng denomination, faith versus works. O term ni Pablo.
Ano susundin ko? Pananampalataya o gawa? Anong susundin ko? Biyaya o kautusan? Grace versus law. So, kailan tama ang unawa mo? Faith versus works. Kailangan alam mo yung ibig sabihin niya para maintindihan mo si Pablo ng tama. Ganon din kay Barbanam, ganon din kay Bar Jackson. Hindi pala kay Jackson yan, kay Ganyan tsaka kay Andrew. Okay. So, I hope nakuha ninyo yan. So, saan mo narinig yung spirit tsaka doctrine? Nabasa mo ba yan o narinig mo sa ibang tao? Nakita ko lang sa tao. Okay, so may term talaga si Barbanam. I would rather fellowship with the right spirit even if he has a wrong doctrine. Tapos may tama rin si Ganru na lang, na you must have a right doctrine in order to have the right spirit. Ang doctrine kasi mayroong master key, may specific key. Okay. Meron ding wala pang doctrine na yan, pero may spirit na siya niyan. Kasi sincero siya. No? Led by the Holy Spirit siya. Okay. Okay, ubos na tayo. At yung hindi nakatanong, gumawa ka ng Sister Shirley ng makeup. 4K lang ba? May substitute ng candy. Hindi na siya kakain ng pananghalian ng masustansyang pagkain. Candy na lang kakainin ko. Papayag ka ba dun sa apo mo? Parang ganyan eh. Tugtog lang, pwedeng wala ng question answer. Diba? Ilagay nyo sa family devotion nyo na time na magtanungan tayo ha. Kailangan magawa kayong tanong, kundi hihilahin ko tenga nyo. Mga ganyan. Kung habang buhay na walang tanong yan, tuloy-tuloy na yan sa impyerno. So, Sister Shirley, nasa kamay mo ngayon na ma-revive mo sila sa salita ng Diyos. Okay? Huwag tayo tulad ng denomination. Tugtog lang, pwede na yung pagkain. Oh. Pag-aralan nyo yung true worship. Ang true worship lang, tugtog lang ba? O yan ang abot ng iba. Huwag tayo gumaya sa iba, okay? Tignan natin salita ng Diyos. Kung ang gusto ng Diyos makuha yung mensahe niya, o hanggang papuring awit lang. O sige, ang workshop natin ganito. Barcenas family, recon ninyo yung EA Zilok nila para sino yung pinakamataas, may premyo bukas. Okay? Sa Zilok. Ngayon, kung may dagdag pa silang naalukan, pwedeng ipaalam sa inyo para kahit sabihin, kahit hindi this week ang seminar, kahit next week, next month, basta kinausap namin this week at medyo umuoo. Pwede pa rin yan tumanggap ng premyo next kung kailan matuloy ang seminar. Okay? So, yung grooming, sa manggagawa na kayo magtanong, gusto nyo ng premyo ng grooming. O sige, paki-pray. Pwede kayo mag-assign kung gusto nyo si Nico mag-pray sa workshop. Barcenas family. Mag-pray. Sino? Bayayad po. Okay.